Worldwide. Pangmalakasan po ang ating episode. Ngayong gabi makasama natin sila Sir Pao de Vera. Ganoon din si Ma'am Judy Ann de la Cruz. At titingnan natin kung makakahabol si Sir Alvin Dahao. No? At maya-maya lang po mga kaabante, makasama rin natin yung mga pangmalakasang endorsers, no? Na sila Denver Salcedo at Direct Art Halili para pag-usapan, no? Yung kwentong tagumpay ng pagtataguyod ng isang financing company o mga DGpreneurs, no? Na tumutulong po sa ating mga kababayan, most especially po sa mga OFW. Pag-uusapan natin yan maya-maya lamang dito sa programa Kwento Mo Ang Bida. Ito po ang Jigo Live. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Yes, sa mga viewers worldwide, talaga pang malakasan ng ating episode ngayong gabi. Siyempre kasama natin Sir Pao de Vera at siyempre si Ma'am Judy Ann de la Cruz, mga DGpreneurs sa madaling sabi, no? Pero bago natin pag-usapan ng matagumpay, no, na financing company o pagtulong, no, sa mga OFW worldwide, kilalanin muna natin kayo, ang bawat isa, no? I mean, bago kayo naging DGpreneurs, sino o ano ba ang ginagawa nyo sa buhay? Like simulan muna natin kay Ma'am Judy Ann. Ma'am Judy Ann, kwentuhan niyo po kami. Yes, Sir Jigo. Yes. Magandang gabi sa mga nanonood din sa Abante. Actually, bago ako naging may-ari ng DGpreneur, nag-start talaga ako since 18 years old ako. College pa lang, nagne-negosyo na talaga. Grabe, yes. No? Talagang, oo. Yes. Bilang, mahirap kasi bilang isang estudyante actually mag-start. And isa rin yun sa mga vision namin din dito sa company namin na may mga natutulungan din kami mga estudyante na gustong mag-start ng negosyo. Kasi somehow, you've been there. Napagdaanan mo yung hirap na walang kaagapay, walang masasandalan. So, you don't know how to start o kung sa tingin mo, tama ba yung ginagawa mo? Yes. Parang gano'n, di ba? So, that is one of the vision na parang mangyari yung mga estudyante magabayan sila yes. to a brighter future. Yes. Actually, hindi lang mga estudyante, may mga empleyado din kami. Overall, yeah. Yes, yun ang mahalaga dyan. Correct. Yes. So, bago ko naging may-ari ng DGpreneur, nag-start din ako dun sa mga racket-racket na negosyo. Okay. Yes. Sige nga, ma'am. Kwentuhan nyo kami. nag-try din ako magbenta ng mga hotdogs. Grabe, yes. No? Ano to? Yung mga frozen? Yes, frozen. Galing ko, mga no? cookies. Yan, oo. Yan. Nagbenta rin ako ng mga sampalok. So, sabi nga nila, ganun talaga kapag mayroon kang gusto, pagkakasyahin mo yung oras mo kasi that time, habang nag-aaral ako, nagtatrabaho din ako. Tama. Sa mall. And then at the same time, nagne-negosyo rin ako. So, during the time, talagang yung time management mo, doon pa lang na naging biyasa ka na because of that. Tulog lang yung... saan kaya pa pwedeng matulog? Actually, yes. Yung tulog mo, hindi mo masasabing 8 hours eh. Kasi nga, dahil meron kang gustong ma-achieve, pa, yeah, yes, financially, kailangan mong pagkasyahin yung oras mo para habang nag-aaral ka, kumikita ka. Yes po. Madam Judy Ann, follow-up ko lang, no? Saan nyo nakuha yung ganitong attitude na masyado kayong goal-driven? Bakit po? Ano po ang nagpapalakas ng loob ninyo? Kasi if typical na tao lang na kailangan mo lang sumahod o kumita, hindi mo kakayanin yon. Yung ganong ginagawa ninyo. Yes. Di ba? Na talagang minsan hindi mo na alam kung kailan ka matutulog because of the time management na sobrang hirap. Ano po yung what keeps you going? Ayan. Actually, syempre, kapag nakita mo na yung hirap ng buhay mo, yung reality na ang hirap palang makabili ng sarili mo, like yung mag-window shopping ka, kasi hindi mo afford literal na window shopping lang. Yung nakikita mo sa mall. Diba? Bagay sa bahay ko to, pero hanggang bagay lang. Parang ganon. Yes, and at the same time, syempre nakikita mo rin yung status ng family mo. Yung parents mo na hindi sila pabata eh. So, tumatanda sila. So, you want security? Yes. Pagdating sa family mo, especially your parents. Yes, I wanted to achieve something na makakabawi sa kanila hanggat nandito pa sila. Ayun ang maganda dyan, tama. Oo. Siyempre, punta naman tayo kay Sir Pao de Vera. Sir Pao, bago po DGpreneurs sa buhay ninyo, ano po ang ginagawa ninyo? Ayun, first of all, salamat sa pag-invite syempre ng Abante kay Sir Jigo. And of course, hello sa lahat ng mga viewers natin ngayon. And
Ako naman, para sa impormasyon ng lahat, bago naman ako napunta at naging part ng Digipreneur, dati naman akong call center employee. So, I worked for quite some time sa isang company, pero hindi ganon katagal eh. Kasi naging parang napunta sa kaisipan ng mga tao na ang best way para kumita ka ng mas malaki na pag-employment ng pinag-usapan sa BPO din talaga. Pwedeng option kasi hindi ganun ka-strict. For as long as fluent ka naman magsalita ng English kahit papano, pwede na. So ako, nung time na yon, nandun ako sa point na dati pa lang gusto ko na din naman ng may mabago sa buhay ko. Gusto ko na din naman ng umasenso. Siguro one thing na naging proud ako is napalaki ako sa pamamaraan na hindi ako na-spoiled. Hindi naman kami lumaki sa pamilyang mayaman, 'di ba? Pero hindi din naman mahirap. But then again, parang lahat ng nakukuha ko sa buhay is talagang naturuan ako na kailangan paghirapan. Tama. So, yes. So, nung time na nag-work ako sa BPO, nakita ko yung kakulangan kasi maaga akong namulat sa realidad eh. Some of the people na nag-work as an employee, marami dyan, nagtatrabaho pero they are still being supported by their family. Parang Oh, nagtatrabaho so yung na sahod sila. nila, pwedeng kung ano lang, pang leisure, Yes, ganyan. sir. Because mayroon naman akong di ba naman akong responsibilidad na bayaran because the family is there. Exactly, sir. So, ayun, katulad din ni Ma'am Judy, naging involved din ako bilang isang marketing associate under MLM industry. And napunta ako sa industry na yun for almost, or more than decade. And syempre, yun din yung napunta sa pananaw ko na pagka nasa realidad ka, ang employment okay kung gusto mong mag-survive lang eh. Walang question dyan eh. Correct. Pero pag usaping pag-angat na ng buhay, Or progreso. Yes, Yan. You need hindi- the formula on that. correct. Hindi talaga siya yung pwedeng maging way. And then aside from that, parang naiisip ko na lang din na alam mo parang pabiro ko na lang din sasabihin, parang na-invento na lang yung pagiging empleyado para hindi ako mamatay. Diba? Parang ganun. Parang pumasok ka, parang gano'n. Oo. Para mabuhay na lang. Yeah, Parang makes ganon. sense. Totoo naman talaga. I mean, if you want progress, kailangan meron kang formulang gawin or you should get out of your comfort zone, di ba? Yes. Or yung mga bagay na kinatatakutan mo na ayaw mong subukan na maaaring yun pala yung maging susi Yes. sa tagumpay, di ba? So napakaganda nung sinabi ni Sir Pao regarding that na parang we need to get out of the box kasi pwede naman siya magpaka-play safe sige sa BPO, tumataas naman yung sahod ko dito every single time and bawat OT ko dito, dilista, lahat naman yan, di binabalik right Correct, then and sir. then. Oo, di ba? And siguro hindi naman para discredit yung employment. Yeah. Yan, minsan sa buhay ko yan din naman ang bumuhay sa akin. Tama naman. Yan din ang nakatulong sa family ko. But then again, isa sa mga pasasalamatan ko siguro na dinaanan ko yung facing ng pagiging empleyado is yung work ethics. Yeah. Work ethics, yung sipag, yung importansya ng oras. Kasi lalo sa BPO, tardiness pa lang dyan, yayari. Oo nga, katakot-takot na paliwanag dyan. Yung Correct. tipong may lagnat ka o may baha sa inyo, kailangan pruweba, may selfie ka. Baha po talaga Yes. sa amin, TL. This is really applicable Yes. sa success journey. Correct, tama. Yung parang magiging kasing sipag ka dapat ng empleyado kung gusto mo talagang umasenso. So yun yung pinamaganda, yung work ethics na yun. Tsaka syempre yung pagpapakumbaba. Kasi Tama. hindi ka mabibless or hindi ka ilalagay sa taas kung hindi mo alam kung ano yung Nasa ilalim. nasa ilalim. Yun, Diba? correct. Paano makisama dun sa mga tao. Or paano ka kukonect dun sa mga taong Correct, sir. magiging follower mo o susunod sa inyo kung hindi ka marunong lumibel o makisimpatya o Correct, empathy, should I say? Di ba? Parang Yes. ganon. Yeah? Very well said. So, sa mga viewers worldwide, makaya pa po tayong malalaman na tagumpay, no, na kwento sa pagbabalik ng programang Jigo Live. At tayo pa nagbabalik sa programang Kwento Mo ang Bida, Jigo Live. Siyempre sa mga viewers natin worldwide, pangmalakasan ng ating episode. Siyempre, pag-usapan natin ngayon ang pagiging digipreneur. No? Can you explain to us, Ma'am Judy Ann, kung ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging digipreneur and at the same time, gaano na po katagal ito? Actually, ang Digipreneur is going 4 years na in the making, and actually this is a business platform that provides 13-in-1 business package. 13-in-1. Yeah, okay. Yes, Oh, na so kung madaming saan- nakikater. Opo. Yes, kapag ka nag-franchise sila sa amin, automatic magkakaroon sila ng access doon sa mga businesses platforms namin like payment center platforms, ticketing, travel and tours business, hotel business, insurance
conferences, meron din kami mga memorial plans, and at the same time, meron kaming pinaka-latest ngayon na business pinoprovide namin, which is yung Lottomatic. Ayun, di ba? Which is para to sa mga kababayan natin talagang napaka-useful, no? Yes. And in a way. Pero with regards to that, papaano nyo po naisip na okay to para sa mga kababayan mo, especially sa mga, pati sa OFW worldwide, paano nyo naisip na swak to? Ito nga pagiging digipreneur. Actually, talagang naisip namin siya, it's because we are now in the era of digital world. Tama, no? Correct. Yes. Wala nang bihira na manual. Oo, Yes. We are now facing the Yeah. cashless, the digital marketings, 'di ba? Halos lahat talaga nasa cellphone mo lang. So, nag-isip kami ng negosyo para sa mga Pilipino na kung saan kahit na may trabaho sila, nag-aaral sila, OFW sila, they can still have their own business with the comfort of their home, comfort of their gadgets na matagal na nilang gamit-gamit, na kung saan pwede nilang pagkakitaan. correct. Oh, how about the vision and mission? Siyempre may mga ganyan po yan, di ba? For example, napakaganda ng yung plano para makatulong sa mga kababayan natin. So ano po yung pinaka-vision and mission po ng pagiging isang digipreneur? Actually, ang isang mission talaga namin is to provide Filipino people na magkaroon ng competitive and at the same time competitive services and products na nasa murang halaga, pwede na sila magkaroon ng negosyo nila, and to give them chance to achieve their financial freedom. Tama, kasi alam mo, may financial freedom, kaya magandang pag-usapan to. Kasi may mga tao na nagtatrabaho na lang para na silang nasa rat trap. Yes, Diba? nasa roon na sila sa routine Nakakapagod. nila. Dahil Yes. si Sir Pao, na-experience yung BPO, yung tipong yung day off niya, isang araw, magkahiwalay, tapos puyat, parang mangyayari, day off, tulog, pasok ulit. So, parang hindi day off yun, di ba? So, wala yung financial freedom when it comes to that. So, pwede ba nating linawin pa, Sir Pao, maliban sa mga estudyante, mga empleyado, OFW, sino pa po yung mga, let's say, mga qualified na pwede pong para sa kanino tong platform? Actually, Sir Jigo, pretty much everyone are qualified na makakuha ng access sa platform, since ang mission namin is makapag-provide sa mga Filipinos in general ng pagkakataon na kumita sila ng extraordinary. Kahit ordinaryo lang yung estado nila sa buhay. Kasi naging stigma na natin na ang pag-asenso palaging patalinuhan eh. Na disregard natin na isa sa mga sangkap para maging successful ka is yung unang-una lakas ng loob. Kasi ang experience is very expensive. So napakaraming taong umasenso, it's because na-break nila yung wall na yon, na bakit hindi ko subukan? Bakit hindi ko tingnan? Correct. So naging norm na natin na kailangan matalino ka para umasenso ka. So kung sipag at tiyaga na pinaniwalaan din natin para umasenso, given na sa mga Filipinos yan. Meron The talaga, yeah. problem is, walang access yung mga tao. Kahit gaano ka kasipag, kasi pag wala sa yung right opportunity, ang hirap eh. So basically, pag ang tao may sipag at tiyaga, may determination, may blueprint, may purpose para umasenso, and they are gonna be provided with the right opportunity, definitely, madali na lang eh. Kaya nilang umasenso. Yes. Correct, So, yun tama. Kumbaga tamang taong tutulong, tamang grupo, no, na susuporta o saan nila pa pwedeng ilaan ang kanilang sipag at tiyaga, magsasucceed talaga, Correct, di ba? sir. Kasi tama nga yung sabi mo, kahit masipag ka, kung limitado lang kung saan mo pwedeng gawin yon, Correct, Yes. sir. wala ka talagang pupuntahan, parang nowhere to go, di ba? So nabanggit natin yung mga OFW natin. So paano sila pwedeng mag-participate o matulungan dito sa ating pagiging digipreneur, yung mga nasa ibang bansa? Yes, actually, as of now, we Yeah. are officially now registered sa Hong Kong. Wow! Di ba? Yes. Oo. So, kasi marami na rin kami OFW sa Hong Kong, and soon inaasikaso namin yung iba pang country na maraming OFW to provide them. Kasi alam naman natin mga OFW talagang pagod na sila magpadala dito sa Pilipinas. Gusto na rin nilang baka umuwi next Yes. year, mga ganun, di ba? Oo, correct. We actually want them to provide them yung safety nila pag umuwi sila dito sa Pilipinas. They have this business na hindi sila matatakot ba na umuwi dito sa Pilipinas kasi meron silang negosyong nag-aantay sa Yeah, and speaking of that, may mga bagay din kasing isinasalang-alang yung mga OFW natin, yung tipong gusto ko sanang tutukan yung pamilya ko, pero para makatapos yung bunso ko, aalis na naman ako. And Yes. bumibili ng oras yon, yung taon, di ba? Na parang ang daming pwede mangyari. So with that, may possibility o may option na mapadali
yung kanilang pag-uwi because may mga may security na Yes. sa hanap buhay, di ba? Yes. Which is Oo, yes. napakaganda, no? Actually, sabi ko nga doon sa mga OFW members namin na instead na bigyan natin sila lagi ng isda, why not this time turuan natin sila paano Mangisda. mangisda. Ayun, very well said, Ma'am Judy Ann. No? Ito, pag-usapan natin to. Siyempre, hindi naman to lahat smooth sailing. Yung ginagawa ninyo started from scratch, nahirapan kayo. May mga bumps na dumaan, no? Pero right now, you're still standing tall and confident kayo na gusto nyo pang lumawak yung reach at coverage para mas makaya pang matulungan. So ano po yung mga pagsubok na napagdaanan nyo na sa tingin nyo nagpatibay sa inyo as of now? Ayan. Actually, as a starting company, yung first year namin, talagang lahat naman siguro ng company Yeah, oo. na experience yung struggling na, is that a legit company? Mahirap Diba? yun, oo. Kumbaga gusto namin tanggalin sa utak nila yung doubts and fears nila when it comes to, syempre alam naman natin yung Pilipino, napakadami ng trauma nila sa mga scams. Correct, tama? correct. Kasi hard-earned money ang pinag-uusapan natin. Yes. So, isa yun sa mga struggles namin na nagsisimula. But, hindi kasi mo mapipigilan ng puso ng, lalo na yung puso namin na tumulong na this business is for the Filipino, makakatulong to sa kanila financially. Kung isa sila sa mga nagsa-struggle and gusto nilang kumita while nasa bahay sila. Kasi alam naman natin na tayo mga Pilipino, kailangan talagang magdagdag ng Correct. pagkakakitaan Tama. So talagang isa yun sa mga, and at the same time, syempre, yung mga partners namin, gusto ko rin magpasalamat, yung mga talagang nagtiwala sa amin at first year na up until now, partners pa rin namin. Kasi sila. kung hindi sila nagtiwala sa inyo, it won't keep you going, di ba? Yes. Mahirapan kayo on your own. Although Yes. kaya, pero ang hirap nun na Yes. wala kayong kaagapay. Yeah. Actually, Sir Jigo, nag-start kami, 5-in-1 lang kami. Grabe, no? Tapos ngayon, 13 Yes, in 1. 13. Di ba layo? Meron na Grabe. kaming bigas, may Oo. coffee na kami. So, Kung ano yung, kumbaga, kung ano yung sa tingin mo mas may kakayanan yung tao, lahat yun nandun. yes, Wow. pinoprovide talaga. Up until now, we are keep on searching pa sa mga iba pang mga services na pwede naming maitulong sa mga Pilipino na gawin nilang negosyo nang hindi sila gagastos ng malaki. So you mean to say 13 in 1, kulang pa yon. May plano pa kayong maging 21 in 1. Yes, kasi lapit, we have Oo. our courier, Yeah, we have oo. our memorial plan. So talagang since ang mundo natin is Correct. nag-innovate, so kami rin, we are innovating. Kailangan sumabay, di ba? Yes. That's the good thing about success. Hindi pa pwedeng nandun ka na sa comfort zone mo. So you need to innovate, you need to, tawag dito, sumabay ka sa agos ng pagbabago. Kasi nga, pag hindi ka sumabay, may iwan ka, and maki-question mo yung sarili mo, bakit hindi ko nagawa yun samantalang kaya naman? Yes. Diba? So kailangan natin dito yung mga taong risk taker. I mean, they have the trust, no, na kaya Yes. nila, na wag sila magpaka-play safe at all costs, diba? Yes. Wala naman masama na magduda o magdalawang isip, pero kailangan din nating maglakas ng loob na subukan yung mga bagay patungo sa pagbabago, di ba? Yes. Yun ang maganda dyan. So, ito naman, pag-usapan natin yung edge, should I say, yung parang yung nagpapatibay sa confidence ninyo na if a particular OFW, kababayan natin, na gustong maging part, ano po yung edge ninyo sa iba? Okay. Since ako, pwede din ako mag-attest, and of course, Miss Yeah. Judy as well. Galing kasi kami sa ibang company before. And siguro, one thing na magiging proud kami sa Digipreneur is kung ano yung mga factors sa mga pinanggalingan namin na feeling namin na deprive kami. Dito namin nailagay sa company na to. And syempre, since napag-usapan na din natin yung 13, 21 in 1, hindi siya madali kasi para sa isang company na mag-provide ka ng different niche. Correct, tama. 'Di ba? Pero bakit namin hinayaan na dumami yung partnership natin para at least mas marami tayo, wide variety of Filipino or the majority ng Filipino talagang makapture natin na matulungan. Kasi pwedeng gusto nila to pero hindi marunong sa Yun kabilang nga. side nito. Correct, tama. So that's why kahit mag-iba-iba kami ng branding, for as long as we are providing the opportunity na kumita sila, marami silang options na pwedeng pagkakitaan, which is
Kami, nandun na kami sa part na, to be honest, hindi para bulahin yung mga tao, pero hindi namin iniisip sa ngayon na mag-gain ng ganun kalaking revenue yung company. Kasi ang main branding ng gantong klase ng kumpanya, hindi naman yung yumaman yung may-ari. Pero yung magbago yung buhay ng mismong member. Yawn. Kasi diba? yung yumaman Correct. yung may-ari, walang pakialam yung tao dyan. Kasi Oo. naturalmente, mayaman yan ay may-ari yan Correct. Yes. Pero para yung mga nasasakupan namin or yung mga taong nagtitiwala sa amin, yung sila magbago buhay, doon mas lalaki yung branding. Tama. Doon mas lalakas yung company. That's the main reason kaya parang gusto nyo matamaan lahat, di ba, ng aspekto. Like for example, sabi nga ni Sir Pao, may tao na willing magnegosyo, pero kung halimbawa, kung pure bigas lang kayo, kung hindi siya marunong doon sa part Correct. na yun, di ba? Medyo manedehado tayo. Unlike kung may mga courier, kung anumang mga iba-ibang mga services na maaring, doon pala, dito ako mahusay. Then sa dami ng pagpipilian nila, madidiscover nila na pwede ko itong aralin kasi may background ako dito. So additional na naman na pwedeng maging forte nila sa madaling sabi. So napakaganda nung formula na pinapadami ng yung mga services na pwede at maraming tao ang pwedeng makapture because of that. Dahil kanya-kanya naman talaga tayo ng Correct. skills and strengths, di ba? Sa madaling sabi. Actually, in additional to that, isa sa mga sigurong edge namin is number one, we provide trainings. So para kasi sa akin, before you earn, you must learn. Tama naman. So, ang isa sa mga pinakamagandang mission na ginagawa namin ngayon is to provide them trainings. Paano sila magsisimula sa business na hindi nila alam. So, lahat yan, actually, we provide unlimited training and free. So, ibig sabihin nito, for example, ako, pagsisimula ako sa bigas, no? Wala akong idea dito, pero gusto ko to. Tututukan nyo talaga ako hanggang Yes. sa magsimula, hanggang sa tumakbo. Yes. Yun ang maganda, di ba? Talagang wala ka nang iisipin. Kasi may iba na kapag nakuha na, sumali na, hindi na mahanap. Ba't busy na kayo, ma'am? Parang may gano'n, no? Yes. Di ba? So sa inyo, ginagaranti ninyo na walang papabaya ang mga kababayan natin, most especially mga OFW na may hard-earned money, lahat ng kanilang inquiries, available kayo. Yes. Ayun, di ba? Talaga namang pang malakasan at good news yan sa ating mga kababayan. Sir po, may nabanggit ka na may mga, without mentioning names, no? May mga bagay or different companies na deprive kayo sa experience ninyo. Can you cite as an example na parang yung bagay na deprive kayo pero sa pagkakataon to hindi nangyari yun? Hindi ko alam kung paano ko siya ilalagay sa tamang salita. Is it the learning, the tutok? The Paano learning ba? is good kasi yun pa rin naman yung humulma sa akin. Tama Ito naman. nga yung pinagdaanan ko dati. Part But of the then past is the present. siguro, nag-iba lang kasi talaga yung generation ng tao ngayon, which is na-retain siya sa kung ano yung pinoprovide sa amin ng panahon namin na kaya naming tindigan eh. Ang panahon kasi ngayon, alam natin, di ba? So if you provide the same benefit to them, iba yung reklamo ng mga tao sa panahon ngayon. Sasabihin nila, Yes. yan Parang din yung ganon. nangyari sa tsuhin ko. Correct, parang ganon. Oo, So correct. nagmumukhang nagkakaroon na siya ng deprivation. And then training is good. Ako naman, sabi ko nga, kasiraan ng industriya na katulad namin, kasiraan din namin eh. Pero yun na nga lang din, yung malaking naitulong siguro ng mga pinanggalingan namin, it's because alam namin kung ano yung mga kailangan baguhin. Yes, yung mga hindi na dapat ituloy, wag na. Pero yung makakatulong, pwede naman nating gawa ng paraan o ma-develop pa. Yes. Sa madaling Correct, sabi, di ba? Para mas lalong maging maganda yung service, no? Yes. So, in line with this, ma'am, sa tagal ng inyong sinimulan ninyo, nahirapan kayo, then all of a sudden, right now, lumalaki na kayo, lumalawak na. How does it feel na nalampasan nyo lahat ng yon? Kasi, kung titignan natin, pag nagsimula tayo ng isang bagay, kahit maganda pang hangarin natin, there's no guarantee na sureball na mananalo tayo or kung ano man. Pero right now, I can see the stars clearing na parang papunta na nga sa pagkapanalo. How does it feel na parang nagtutugma yung mga formulation ninyo, teamwork, ayan. Actually, sa ngayon talagang nararamdaman ko yung yung iba yung pagiging yung overwhelm ba. Lalo Yeah, na oo. yung support system namin. Correct. Sobrang yung team namin sa management, yung team namin sa mga members namin, Correct. iba yung pinaparamdam nilang support
dun sa company and yung belief level nila sa amin. Kumbaga, yung mga kasama namin from the beginning up until now, nandito pa rin sila kasama Diba? namin. Oo. Yes. So, iba yung feeling namin doon na from doubts, hindi naman mawawala yung doubts na, kaya ko ba? Oo, yan, Oo. yan. No? Di ba? Kasi minsan baka sa pag may doubt tayo, pwede tayong umatras na. Huwag na natin tuloy kasi Yes. baka mamaya mapasubo tayo pag sa kalagitnaan na. Pero right Yes. now, tuloy-tuloy. And lumalaki. Kaya nga sabi ko nga, yun, nung time na nasa Hong Kong ako, kababalik ko lang nitong last week, na sa utak ko na, kaya ba natin? Kaya pala natin. Yun, di ba? Oo. Pag nakakakuha kayo ng, ano yung mga di nyo malilimutang feedback sa mga kababayan natin, most especially sa mga OFW, kasi yan yung mga tipong ng tao na talagang gusto na talagang mag-settle, di ba? O nagmamadali ng umuwi, ayaw na mag-ibang bansa. Ano yung pa hindi nyo malilimutang feedback or experience? Feedback, negative or positive? Positive. Positive. Actually, isa sa mga positive na na feedback sa akin Oo. is, ma'am, nung pumasok ako dito, 20 years old ako. Ngayon, 40 years old na ako. Grabe. It took me 20 years to Oo. realize na I need something para makauwi ako. Mhm. So, sabi nga niya, it's either I risking my time or I'm risking my money. This time, it's time to risk my money, not my Ayun. time anymore. Yun ang di ba? Masarap sa feeling, sabihin na you're doing the right thing, di ba? Kasi yung mga negative comments, minsan mga critic na lang yan eh. Yung parang, parang ang dating dahil nagtatagumpay ka, may sabihin ako sa'yo, parang panghinaan yung loob mo. Yes. Pero obviously, kiber, wala kayo makita. Kasi you're doing the right thing. Mas marami kayo natutulungan kaysa mga taong nambabash. Kasi di may iwasan yun pag may ginagawa kang mabuti sa panahon ngayon. No? So, Sir Pao, kayo naman, di nyo unforgettable nakasama na parang, without mentioning names na lang, para siyempre di masyadong maging controversial, na na-train ninyo o naging kasama dito na talagang nakita nyo from start na wala, then all of a sudden ngayon, okay na ang buhay niya. Okay, there's this one person Ayun, na, ito maganda. Okay. na kasi ang daming, hindi ko alam kung masasabi kong cute na kwento siya. Nakakatuwang kwento. Kasi Okay. napakaraming magical stories behind this kind of opportunity na Okay. nagkakilala lang kayo dyan. Which is, marirealize mo totoo na sa success mo, minsan kung sino pa yung malapit sa'yo, yun yung unang hindi susuporta. Ayun. Yun yung unang di maniniwala. Wherein, sa naging mga business namin, ang pinaka nagtiwala at isa sa mga nakasama namin sa battlefield is yung mga taong yung mga strangers. 'Di ba? So may nakilala ko coming from sa Facebook ko lang siya hindi ko siya nakilala sa Facebook na inad ko suggested friends. Okay. Nakita ko yung Facebook niya sa computer shop lang. Kasi naiwan niya yung Facebook niyang naka-open. Oo. And then dahil nasa marketing industry ako, syempre strike anywhere ako dati. Oo, Diba, cold calling. Parang sino man yan. basta humihinga, kakausapin ko talaga yan, di ba? So, nung time na yon nakita ko yung Facebook niya. Oo. So, inad ko. Nung inad ko, malaman-laman ko, syempre, estudyante pala siya. Wala siyang capability na, siguro, hindi ko alam kung paano ko siya husgahan. Pero, parang wala siyang kakayahan na magawa yung gantong klase ng opportunity. But then again, naniwala ako. Kasi, yun naman ang punto eh. Hindi ka naman nahanap ng magaling para sa company mo. Hahanap ka ng walang-wala para baguhin eh. So, nung time na yon nakatira lang pala sila halos sa gilid ng creek. So, basically, pwede na akong manghusga. But then again, sabi ko, siguro may dahilan. May mission din sa akin yung Panginoon. Ngayon, owner na siya ng napakaraming business ventures nang dahil lang sa start ng kwento namin. Oo. And siguro yung isa mang bagay na hindi ko makakalimutan na sinabi niya is yung salamat coach, pinulot mo ako sa putikan. Grabe, di ba? Ganon. Iba yung goosebumps na hanggang ngayon pag naalala mo may nagsabi sa'yo ng ganon, parang grabe yung tagos sa puso na parang Priceless. Oo, di ba? Priceless, hindi mo mapagpapalit. Dahil siyempre, nabago mo yung buhay o pananaw Correct. ng particular na tao na hopeless na. Sa sitwasyon na, we're not judging his or her past. Pero kung nakikita mo, di ba, hirap na siya. Pero dahil nga sa nakinig sa'yo, nagtiwala, naglakas ng loob right now, okay na okay siya, di ba? Palakpakan natin. At syempre, nandiyan din ang gabay ng ating Panginoon. Talagang may guidance from up above, no? So to, bago tayo mag-break, ma'am, ano po ang naisip ninyo? Bakit po nasama, no? O napili nyong endorsers sina Denver Salcedo at si Direct Art Halili, mga in-demand nating product endorsers. Bakit po sila ang naisip ninyo? Actually, knowing Direct Art and si Denver, they are very kind and humble people na alam naman natin sa industriya, alam mo din may mga pinagdaanan sila and they keep on
thriving. Correct, correct. Diba? Kumbaga, when it comes to their character, naa-align siya doon sa mission and vision ng company. That's why isa sila sa mga talagang napili namin na makasama namin, yes, sa company. Kasi they represent din yung mga tao na talagang ang laki ng pangarap sa buhay. Ayun, very well said. Diba? Kung hindi basta-bastang pinili, talagang binagay nyo doon sa vision and mission na talagang makakatulong, may puso, tugma yung inyong mga adhikain sa buhay. Yes. So, Ma'am Judy Ann, the floor is yours. Ikaw muna, no? Message nyo po sa mga kababayan natin na gusto rin magbago ang buhay. They wanna do a business o gusto nila maging DJpreneurs, invite nyo po sila. Pagkatapos po nun, batiin nyo po lahat na gusto nyo batiin, pasalamatan, and feel free to promote your pages and so on and so forth. The floor is yours, Ma'am Judy Ann de la Cruz. Go. Hi sa inyong lahat. If you would like to join us and kung naghahanap kayo ng negosyo talagang patok sa bahay ninyo, kung may sari-sari store ka, gusto mong mag-add-on kasi kulang ang kinikita, well, nandito kami, open arms. Pwede kang mag-inquire sa amin, Spartans Worldwide Corporation, Digipreneur. So, ito yung may page kami, Spartans Worldwide Corporation official. So, pwede kayo mag-inquire dyan. And we have na marami rin kaming mga dealers na pwede nyong kontakin officially, and they are the legit dealers sa amin. So, pwede nyo silang makausap or pwede nyo silang kausapin na this time, yung ang doubts ninyo, kumbaga, and fears ninyo na mag-start ng negosyo, tanggalin natin yan kasi wala namang kumita sa mga taong laging nagdududa. Diba? It's time to start your dream business. So, and syempre gusto kong batiin, especially yung management, BODs, under ng Digipreneur, Press Chris, si Sir Jake, si Ma'am Jessa, si Sir Alvin. Kaming 5 na bumuo sa ganitong klaseng business. Hindi ito magiging success kung wala in behind ng mga may-ari. Success team with the management, yung admin namin. And at the same time, yung mga partners namin na talagang nagtiwala sa amin from the very beginning. Salamat sa inyo at patuloy na pagtitiwala at pagsuporta sa amin, and at the same time yung mga leaders namin, dealers namin na talagang sumama at nagtiwala sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Yes, palakpakan natin Ma'am Judy Ann de la Cruz, ang Chief Finance Officer, syempre big boss ng Digipreneurs. Okay, we have Sir Pao. Sir Pao, message naman po. Same din po. Ayun, hello sa lahat ng mga viewers natin, of course, nationwide and coming from different parts of the world. Lalo na syempre sa mga kababayan nating OFW, most especially sa Middle East. Kanina yung tanong is ano yung mga pinagdaanan namin ngayon. Feeling ko may pinagdadaanan din kami na mas kailangan naming galingan, mas kailangan namin mag-provide, lalo na sa mga kasama natin dyan ng mga OFW, lalo na sa Middle East. Kasi alam ko, naniniwala ako na pwedeng maging isang opportunity tong platform na to, itong Digipreneur, para makapag-provide hindi lang ng income, pero yung maibsan yung anxiety ninyo sa nangyayari ngayon. It's very uncertain, mga kapatid. And naniniwala ako na this very moment na napapanood mo tong video na to, baka ito na yung isa sa mga sign, if you're believing to those signs na pwede mong makita. And syempre sa lahat ng management, ayun, maraming salamat kasi yan ang mga pillars ng company together with the leaders. And of course, for those people na naniniwala, hindi nyo binayad yung pera, pero ang una nyong binayad is yung tiwala ninyo. Nasa balikat po namin lahat ng mga goals ninyo at sama-sama tayo sa mas marami pang taon ng pagiging successful ng programa at platform na to. Ayun, thank you so much for that, Sir Pao de Vera, ang training head ng Digipreneurs. And maraming salamat po sa inyong time, Ma'am Judy Ann de la Cruz and Sir Pao de Vera. Talaga marami po natutunan natin, mga kababayan. And yung mga hopeless, nakakita sila ng pag-asa. Yeah. Thank you so much for that. At syempre, huwag muna kayo alis, mga kaabante, sa pagbabalik natin. Makakasama naman natin sila Denver Salcedo at Direk Art Halili Jr. Dito lang yan sa pagbabalik ng Jigo Live. Thank you so much po, Ma'am, Sir.